Okay, may buntag sa tanan. No? So salamat sa Ginoo karon nga buntag nga ato na pong mapasidunggan ang atong Ginoo, no? So salamat sa Dios sa iyang gihatag na panahon kanato karon nga buntag, no? So sa ato ang Sunday school karon, no? So first of all, magampo ta sa Ginoo. Dalaygon og langit no namo nga amahan, daghang salamat Lord sa imuhang gihatag nga panahon kanamo. Tabangi kami Ginoo kung unsa man ang imuhang mga ipaabot sa amo ang kinabuhi Lord karon nga adlaw. Ikaw Ginoo ang magauban kanamo unta Ginoo nga amo ning dawaton pinaagi sa magpaubos kami sa among kaugalingon Lord. Sanctify kami karon nga buntag in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. No, so para sa ato ang Sunday school karon, no, so the Bible says in the book of Acts chapter 20, no, so atong abihan ang mga Bible sa book of Acts. The Bible says in Acts chapter 20 verse 21, ang Bible nagaingon, dinhi testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So, gi-emphasize din sa Bible ang faith of our Lord Jesus Christ nga dapat naagyo tay pagtuo sa Ginoo. Pero in the Bible, ang ato ang tun-an karon is the four kinds of faith. So mao ni ato ang tun-an karon nga naay upat ka klase nga faith in the Bible. So mao ni dapat natong mahibaw-an para dili ta ma-confuse or dili walay kalibog gikan sa pulong sa Ginoo. So ato ang tun-an karon ang four kinds of faith in the Bible. The Bible says in Mark 11 verse 22, Jesus Christ said, "Have faith in God." So importante nga naa gyud tay pagtuo sa ato ang Ginoo. No? So what is the four kinds of faith? So ang number one nga akong ihatag nga isa sa klase sa pagtuo is ginatawag og universal faith. So mao na ang isa sa pagtuon sa malang universal faith. So the Bible says in the book of James, gi-emphasize din sa Bible nga naa day universal faith, no? So even si Satan naay pagtuo sa Ginoo. Actually si Satan nagakulog pa siya sa iyang believe sa Ginoo. Pero wala nagpasabot nga si Satan luwas. So mao na ang universal faith. Even ang mga scientist nagatuo sila, na mention nila nga naay God. Nagatuo sila nga naay Ginoo. Even ang mga atheist, no? Ang mga tao sa kalibutan, kung imong ingnon sila nga nagatuo sila sa Ginoo, yes, nagatuo sila sa Ginoo, pero wala nagpasabot nga naluwas sila. Mao na ginatawag og universal faith. Tanawa ang James chapter 2 verse 19. The Bible says, "Thou believest that there is one God, thou dost will. The devils also believe and tremble." So ato makita din nga naay faith si Satan kang Jesus Christ o sa ato ang Ginoo. Pero wala nagpasabot nga si Satan, si Satanas save, no? So mao na ang isa ka klase sa faith. Kanang universal faith, kanang ginatuuhan sa tao nga naay Ginoo. So, dili ingon ana nga ato ang pagtuo, nagasayod kita nga naatay Ginoo, nagasayod kita nga naa na sa sulod sa ato ang kasing-kasing, no? So, ang universal faith di ay is it includes sa mga pagtuo sa tanan, no, nga naay Ginoo. Mao na ang universal faith. So different kind of faith. So moadto ta sa ikaduha nga faith, no? Ang ikaduha nga faith is saving faith. So mao na ang ato ang pagtuo since nga gidawat nato si Jesus Christ, nakaangko na kita og kaluwasan diha kang Kristo, no? So the Bible says in the book of Acts chapter 3 verse 19, ang saving faith, it includes repentance toward God, no? So the book of Acts chapter 3, the Bible says in Acts chapter 3 verse 19, ang Bible nagaingon, "Repent ye therefore and be converted,
that your sins may be blotted out. No? So, if you repent, Jesus Christ, tungod sa imong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, the Bible says, is your sins may be blotted out. No? So, dili na, that's why the Bible says in the book of Romans chapter 4 verse 8, blessed is the man that to whom God will not impute sin. No? So bulahan katong tao nga naay faith sa tong Ginoo para ang iyang kaluwasan, iyang sala is blotted out. No? So mauna atong pagtuo nga naangkon karon, no? Natay saving faith. No? So niingon siya, basahon ako padayon, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the time of refreshing shall come from the presence of the Lord. No? So salamat sa Ginoo nga na-restore kita. Gikan ta sa kasalanan, pero tungod sa atong pagtuo, gidawat nato si Jesus Christ, na-restore kita. That's why the Bible says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Amen. So bag-o na tang binuhat sa Ginoo, all things are passed away, behold, all things are become new. No? So na-restore na ta gikan sa kasalanan. No? So we are bound to hell, but tungod sa atong faith sa Ginoo, na-restore kita. Mao na ang saving faith. So lahi tong universal faith nga gituuhan sa tanang tao nga naay Ginoo, pero kato nga pagtuo dili to makaluwas. Tungod kay nagatuo lang sila nga naay Ginoo. Nagatuo lang sila nga ang Ginoo is creator sa tanan, pero wala nila gidawat si Jesus Christ as personal Savior. So mao nang kalainan sa universal faith o sa saving faith. O kita karon dinhi, kung ikaw mo claim ka nga luwas sa dugo ni Kristo, imong gidawat si Jesus Christ, nakaangkon ka og saving faith. So ang saving faith, it includes of repentance in our heart. Repentance toward God. No? Nga ngayo tagpasaylo sa Ginoo, change na ang ato ang mga huna-huna, nga gidawat nato si Jesus Christ. And it includes reconciliation, na reconcile na kita gikan sa kasalanan o walay lain nagpatiwala ka nato kung dili si Jesus Christ. In the book of Ephesians chapter 2 verse 16, ang Bible nagaingon dinhi sa Ephesians chapter 2 verse 16, the Bible says, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross. Amen. So tungod sa pagsakripisyo ni Hesukristo sa ihang lawas, namatay siya dito sa cross sa Kalbaryo, kung ikaw na ay pagdawat sa tong Ginoong Hesukristo, that he might reconcile. Na-reconcile na kita. O we are member of the body of Jesus Christ, no, by the cross, having slain the enmity thereby. So ang mga pakig-away, naa na tay kasunduan sa ato ang Ginoo pinaagi dito sa cross sa Kalbaryo. No? So salamat sa Ginoo nga ang ato ang pagtuo, saving faith, it includes reconciliation. No? Na-reconcile na kita. So mao na ato ang pasalamatan sa Ginoo karon. No? That's why nagasimba ta karon tungod kay pasalamat ni sa Ginoo nga gitagaan ta niya reconciliation. No? So unsa pa, it includes redemption. No? Gi-redeem na ta by the blood of our Lord Jesus Christ. No? So 1 Corinthians chapter 1 verse 30, ang Bible nagaingon dinhi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, but of him are ye in Christ Jesus. So ang tanan daw na ay pagtuo, pagdawat kang Hesukristo, na anak kang Kristo, who of God is made unto us wisdom. So gitagaan na ta wisdom. Kay ang wisdom is the application of the truth, na anak ang kamatuoran kanato, na anak si Hesukristo kanato, and righteousness. So tungod sa imong pagtuo, the Bible says in Romans, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. So pinaagi sa pagtuo nimo kang Hesukristo, mahimo ka ng matarong atubangan sa Dios. No? So the Bible says wisdom and righteousness
and sanctification. So gihinluan na ta sa ato ang Dios, no? So wala na niya tutukan o gitan-aw ang ato ang mga kasalanan, no? So gihinluan na ta sa atong Ginoo. The Bible says in 1 Corinthians 1:8, unsay gisulti niya, who shall also confirm you unto the end. So ang paghinlo sa Ginoo dili hatag bawi ang kaluwasan sa ato ang Dios. Ang paghinlo sa atong Ginoo is totally gihinluan ta sa ato ang Ginoo. That's why nagatuo ta nga we are saved eternally. Luwas ta sa walay katapusan tungod kay pamatud-an niya unto the end that ye may be blameless, no? So nahimo tang limpyo, no? At in the day of our Lord Jesus Christ. Mao nang niingon siya sa ato ang gibasa sa verse number 30 of 1 Corinthians chapter 1, but of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. So mao nang ang saving faith is includes of redemption, no? So gi-redeem na ta gikan sa ato ang kasalanan, gilukat na ta sa Ginoo by the blood of our Lord Jesus Christ. Mao nang pasalamati ang Dios karon nga ikaw luwas na sa dugo ni Kristo. Amen. So mao na ang ato ang naangkon karon, ang saving faith, no? So salamat sa Ginoo nga karon nga buntag atong na sabtan di ay nga lahi ang universal faith ug ang saving faith, no? So unsa pa ang lahi nga mga pagtuo. So ang isa pa ka faith nga ako ang i-share is the believer's faith. So mao ni, di ba? Sometimes sa to ang pagkakristohanon, luwas na ta sa dugo ni Kristo, anak na ta sa Ginoo, naa na tay saving faith. Pero sometimes naatay pag-doubt. Sometimes mo backslide ka. Sometimes mo biya ka sa pagpangalagad sa Ginoo, dili ka magbasa Bible, wala ka na ampo-ampo. Unsay pasabot ana? It means to say nga ang imuhang strong faith sa tong Ginoo, ang imuhang believer's faith, ang imuhang believer's faith is nahimong naa kay doubt, nahimong ning decrease. Mao na ang isa sa pagtuo sa Kristohanon nga ang Bible always nag-emphasize nga after nga nadawat nimo si Jesus Christ, after nagkaroon tag saving faith, nga ang ato ang believer's faith dapat kanunay nga strong, kanunay nga steady, no? Kanunay nga dili matarog. Mao na ang emphasize sa Bible. Pero itang mga Kristohanon, ang ato ang believer's faith is sometimes mawala. Mag-doubt sa ato ang Ginoo. Mao na ang dapat natong i-practice, no? Kanunay gyud nato, kanunay gyud tang dapat strong sa ato ang Dios. The Bible says ang believer's faith, it includes is genuine faith, no? Dapat natay genuine nga pagtuo. Dili ta maghipokrasi, no? Dili ta magpakaluningnon nga kita faithful sa Ginoo, pero in realidad dili diay ka faithful sa ato ang Dios, no? Imong kasing-kasing layo diay sa Ginoo. That's why gikinahanglan og genuine faith. The Bible says in Galatians chapter 2 verse 20, ang Bible nagaingon, I am crucified with Christ. Amen. So our old nature gi-crucified na kauban ni Kristo. No, that's why niingon siya din na, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. No, so isa sa rason nga nabuhi kita because of our Lord Jesus Christ. Yet not I, no, dili minaagi sa tong kaugalingon. The Bible says, not of yourselves, but Christ liveth in me. Tungod ni Kristo. Mao nang ingon siya din na, and the life which I now live in the flesh. Mao ni ang gi-emphasize ni Pablo, gi-encourage niya nga nakaangkon na ta og saving faith. Mao nang ang ato ang kinabuhi karon nga I live by the faith of the Son of God. Magkinabuhi kita sa pagtuo. Mao nang usahay ang mga luwas sinuon, mao nay walay pagtuo na sa Ginoo. Nahimong ang ilahang faith sa Ginoo is nawala. Isa sa timailhan nga mawala imong pagtuo sa Ginoo, ikaw anak sa Ginoo, kanang wala ka na nag-faithful kaniya. Kanang wala ka na pagsimba sa Ginoo. Wala ka na nag-aampo sa Ginoo. Isa na sa sign nga nawala na imong trust sa ato ang Dios.
Mao nang kadunay lang, padayon lang sa pagpangalagad sa Ginoo, padayon lang nga faithful sa ato ang Dios. Mao nang gitawag og believer's faith, no? So, ingon siya din sa 1 Timothy chapter 6. The Bible says in 1 Timothy chapter 6 verse 12. Ang Bible nagaingon, fight the good fight of faith. So mao ni ang gi-emphasize ni Apostle Paul nga dapat ato jong labanan nga naata sa maayo, naata sa strong faith of our Lord Jesus Christ. Nasayod kita sometimes ang Ginoo ang ato ang faith iyang sulayan, no, to test our faith. Mao na ang ingaunaan ang ato ang Ginoo sulayan sa Ginoo kung unsa ka strong ang atong pagtuo. That's why the Bible says fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, no, tungod kay naangko na nato ang kaluwasan, nakaangko na ta og saving faith. Mao nang ingon siya din na fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and has professed a good profession before many witnesses. Amen. Salamat sa Ginoo nga atong gipadayag sa mga katawhan nga kita we are saved. Kita Christian, no? Amen. So, mao na ang ato jong kanunay nga i-practice sa ato ang kaugalingon nga kita mag-faithful sa ato ang Ginoo. Kaning pagiging faithful sa Ginoo is kani is a process, no? Dili ni ingon nga instant, dili ni karon lang, kung dili hantod sa ato ang kamatayon dapat faithful ta sa Ginoo. Mao nay kamatuoran, no? Process dili ni parehas sa ato ang saving faith nga once you receive Jesus Christ na angko na nimo automatic si Jesus Christ. O kaning believer's faith is kani process. Dapat pan-maintain ang atong pagtuo sa Ginoo. Wala nagpasabot nga ang imong believer's faith mawala o mawala pod imong saving faith. Dili ngon ana. Kay ang saving faith na instant na nadawat na nato tungod sa ato ang pagtuo kang Hesukristo. Pero ang ato ang believer's faith mao na ang ato ang i-process kanunay nga hantod sa unto the end sa ato ang kinabuhi dapat faithful ta sa Ginoo, no? So mao nang na misunderstood sa uban nga mga naga-study sa Bible nga ang kaluwasan daw dili permanente or once saved always saved, dili daw na tinuod. Kay nga naman ilang gimix ang saving faith o ang believer's faith. Daghan sa Bible nga mawala ang imong pagtuo pero wala sila nagsayod nga katuday nga pagtuo is the believer's faith. Daghan og mga Kristohanon karon nga wala na nagasimba sa tuang Ginoo. It means to say wala na ilang pagsalig sa Dios, nawala na ilang believer's faith. Pero ang imuhang saving faith naa kanunay sa Hesukristo, no? Nawala lang imong relasyon, maayo nga relasyon sa Ginoo. So mao na ang kalainan sa saving faith og sa believer's faith, no? Mao nang ato gyud, mao nang atong praktison kanunay kay kaning believer's faith mao ni ang dapat kanatong mga Christian, no? So it includes great faith, no? Dapat grabe nindot ma-appreciate sa Ginoo atong pagtuo, no? Tanawa is one time nga na-appreciate ni Jesus Christ ang pagtuo katong sa Matthew chapter 8. Tanawa ang book of Matthew chapter 8 verse 10. Ang Bible nagaingon dinhi, when Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. So kinsa man iyang gi-appreciate nga grabe ang pagtuo. Katong isa ka centurion nga gusto niyang ayuhon iyang servant og ning ingon grabe ang pagtuo sa Ginoo, ning sulti siya nga speak thou the words only. No, sulti lang Ginoo kay nagatuo gyud siya nga maayo ang iyang servant. Mao na ang pagtuo nga great, no, para sa Ginoo. No, the same kanato karon nga bisan wala ta makakita ni Jesus Christ pero grabe ang atong pagtuo ni Hesukristo, no? Nagtuo ta, nagasayod jud kita nga ang atong mga pag-ampo tubagon sa Ginoo. Wala jud kay doubt. Mao na ang great faith dapat ma-maintainan nato kitang mga Kristohanon. Kay kailangan sama sa kuna sulti, kailangan ang believer's faith is process, no? Dapat maintain sa to ang kinabuhi.
no? Unlike sa saving faith nga nadawat na nato diha kang Kristo. So mao na ang kalainan, dili nato pwede nang i-mix. Kay kung imo nang i-mix, sigurado na kay confusion, malibog ka nga naa day kaluwasan nga mawala. Nga naman gi-mix ang Christian walk o ang kaluwasan nimo. So dili na nato pwedeng i-mix, no? So saving faith is once lang na sa atong kinabuhi. Since nga gidawat nato si Jesus Christ as personal Lord and Savior, naangkon na nato ang saving faith. That's why ang believer's faith is process. After nga ikaw naluwas, dapat ma-maintain nimo ang imong pagtuo sa Ginoo. Dapat maglakaw ka nga maayo at ubangan sa Dios. Pero kung ikaw mo backslide, nawala imo ang believer's faith. Kung ikaw maluya sa pagpangalagad sa Ginoo, wala ka na simba, pagampo, mawala na imong believer's faith, no? So it includes genuine faith, great faith. So unsa pa ang pagtuo? So ato pang hisgutan ang doctrinal faith, importante nga kitang mga Kristohanon di ay dapat nasayod kita sa doktrina, no? Kay ang Bible na ay mga doktrina nga gihatag ang atong Ginoo, nga ang doktrina di ay mao ni maka-sober ka nato. Mahimong maayo ta nga Kristohanon, mahimo tang patience, tanan gisgutan diri sa Book of Titus, no? Sa Book of Titus chapter 2, but speak thou the things which become sound doctrine, that the age might be sober, mahimo tang sober, grave, no? Excellent Christian tungod kay nasayod ta sa atong doktrina, temperate, so naatay self-control tungod kay nasayod ta sa doktrina sa Word of God, sound in faith, o tanawa, good faith, no? Naatay maayo nga pagtuo tungod kay nasayod ta sa doktrina. Ang pinaka-context ani is sound doctrine, no? In charity naatay gugma sa Ginoo, ngaluman nasayod ta sa doktrina sa Bible. In patience naatay paglahutay sa pagpangalagad sa Dios, kay nasayod ta sa doktrina sa atong Dios. Ingon ana ang mahatag sa doktrina gikan sa Word of God, no? So the Bible says in Titus chapter 1 verse 9, ang Bible nagaingon, holding fast the faithful word. So unsa maning faithful word? Walay lain nga tapat nga pulong kung dili ang Bible, no? Word of God. Kay wala kay makuha nga libro karon nga perfect, tama, or God's breath, kung dili gikan lang, or kani is the Word of God. Mao nang holding fast the faithful word, as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine. So asa daw gikan ato ang doktrina? Gikan sa pulong sa Ginoo. Dili pwedeng maghimo-himo, dili ta pwedeng mag-create og doktrina nga wala sa Bible, no? Daghan ang mga church karon nga ilang gihimo ang doktrina para muuyon sa ilahang rules sa simbahan, no? So dili ingon ana, dili ang aton simbahan, dili nato ipauyon ang Bible sa aton simbahan kung dili kita ang muuyon sa Bible, no? Kita ang musunod sa Bible. Ang doktrina sa Bible mao na ang dapat sundon sa church, dili ang Bible pasundon nimo, o dili ka maghimo-himo og doktrina sa inyo ang simbahan. Daghang ingon ana nga iglesia karon, no? So mao nang ingon siya dinha sa verse number 9, but holding fast the faithful word, as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort. So mao ni ang mo comfort kanato ang Bible, and to convince the gainsayers, no? So mao ni ang makapausab di ay sa mga dautan, mao ni ang makapausab sa mga contradict. That's why kung ikaw naaman yung mga tao nga dili mo uyon dayon sa kamatuoran, walay lain nga makapausab kaniya kung dili ang Bible, no? Dili pinaagi sa tong pagsulti kung dili ang Bible. Mao ning ingon siya dinha nga and to convince the gainsayers, no? So mao nang ang pulong sa Ginoo, ang doktrina gikan sa Bible, mao na ato ang tuuhan. Ato yun ang tuuhan sa ato ang tibuok kinabuhi, kay makamaayo ni kanatong Kristohanon, no? Mao ni nga kung wala kay doktrina Kristohanon, imagine kung wala kay doktrina nga ikaw Christian, siguradong wa ka nasayod ngano mga simbata, ngano man nga kailangan jud magampo, nga kailangan magbasag Bible, wala ka kabalo ngano man wa man kay doktrina ni bawaan.
So mauna nga kung ikaw nahibalo ka sa doktrina gikan sa Bible, nasayo dud ka kung unsa ang maayo para kanimo Christian, no? So it includes sound doctrine, o ang kaning doctrinal faith, it includes solid doctrine. So dapat solid kita, no? Dili kita basta-bastang sama sa bata nga madala lang na ay doktrina nga input diri, madala lang dayon ta. Dili ingon ana, no? Dapat solid ta sa tong doktrina. Kay nganong solid man ta? Gikan man sa Bible, no? So 2 John, the Bible says in the book of 2 John chapter 9, verse 9, the Bible says, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Verse number 10, if there come any unto you, and bring not this doctrine. So, gi-emphasize ni beloved John diri, nga gikan sa Bible nga doktrina. Kung dili ka mo dawat gikan sa Bible nga doktrina, the Bible says, receive him not into your house. So, dili nato dawaton sa ato ang panimalay, neither bid him Godspeed, no? So either dili di ka dapat mo fellowship aning mga tawhana. Nasayod kita nga daghan og naga-share, nagalakaw-lakaw karon, naga-share sila sa ilang doktrina. Ug nasayod pug kita nga kana ilang mga doktrina ginahimo lang nila naa sila mga pamphlets nga ihatag, dili gikan or dili naga-base sa Bible. Kung naga-base man sila sa Bible, mo quote lang sila o mali pag yun ilahang pag-interpret sa Word of God. Mo nang dili ta basta-basta nga muuyon dayon, dapat i-base nato sa Bible, no? Og ang ingon day siya dinhi, ingon day ang Bible nga kung dili gikan sa Word of God, kung dili uyon sa Bible is receive him not in your house. Receive him not into your house. Neither bid him Godspeed, no? For he that bideth him Godspeed is partaker of his evil deeds. Tanawa kung kinsa day ang muhatag abi-abi fellowship sa mga anak nga doktrina, mahimo kang partaker sa ilahang daotan nga paghimo. So dili jud ay maayo nga makig-fellowship ta sa dili nato ka doktrina. No, like for example, ato lang mentionan kanang mga iglesia ni Kristo. Wala sila nagatuo nga si Kristo Dios. So dili nato jud na pwede nga i-fellowship tungod kay kita nagatuo ta naa na si Kristo kanato. Nagatuo ta na si Kristo, no? Naa sa tong kasing-kasing unya ang atong fellowship wala sila nagatuon nga si Kristo Dios, no? So dili maayo, no? Mao na nga ang Bible naga-warning pod sa mga ana. Ug dili ta dapat madala ngano man tungod kay naatay doctrinal faith. It includes sound doctrine, includes solid doctrine. Ug dili lang na kung dili, it includes stable doctrine. Dapat stable, steady ta, no? Ang pulong sa Ginoo naa na, no? So dapat dili ta ma-change, mausab-usab sa to ang doktrina nga naman nakabase na sa Bible, no? Ephesians chapter 4. The Bible says in the book of Ephesians chapter 4 verse 14. The Bible says in Ephesians chapter 4 verse 14 that we henceforth be no more children tossed to and fro. So dili daw ta sama sa bata nga bisag asa maabot, no? So ingon ang Bible, and carried about with every wind of doctrine. Naguyod sila sa bisang asa nga doktrina. So dili ta mga bata na nga maguyod ta sama sa bisag asa nga doktrina, no? Daghang tag nadunggan nga gikan sa Baptist, pero naabot na sila og iglesia, naabot sila og Mormons tanan, no? Naabot sila sa Katoliko. So daghang tag mga nabatian ana. Og dili ta maka-judge kanila, pero ang Bible nagaingon nga dili na ta sama sa bata, no? Nga maguyod bisan asa and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, no? Pinaagi sa pag-deceive sa mga tao. So kanida ang mga sa wind doctrine is deceiving ang mga tao lang, pinaagi sa ilang pag-istorya, no? Madala ang tao, dili nag-base sa Bible.
Ang Bible nagaingon, but the sleight of men and cunning craftiness. O, tanawa, cunning craftiness, this is deception, no? Kanang pangilad, whereby they lie in wait to deceive, na makaklan sila para makadani og tao. Ingon ana ang kasagaran ng mga church karon kasimbahanan, no? Kung nadunggan nato ato ang live atong Friday nga naay gisimbahan karon nga naga-speaking in tongue, no? Naga-healing of sickness, naga-himo sila sa mga gift sign nga gitugot gihatag sa mga apostol sa atong Ginoo. O kana nasayod kita nga kana nga doktrina is wala na karon tungod kay exclusive to the apostle. So dili na nato pwedeng gamiton. Mao nang daghang mga kasimbahanan nga nagagamit gyapon ana nga naman to deceive. Daghan pa sila og ma-deceive nga tao, no? Mao nang importante gyud nga dili ta dapat ma-deceive, no? Sa mga sleight of men, no? Mga whereby they lie in wait to deceive, no? So mao nang importante kanato nga naatay stable doctrine came from the word of God, no? So dili kun tanan nga doktrina nga ato ang i-apply kay naaman tay dispensation, no? Naaman tay rightly dividing the words of truth. Basin mo adto ka sa doktrina in the Old Testament, basin mo adto ka sa doktrina sa tribulation, naata sa karon sa dispensation of grace, no? Full of grace, puno sa grasya sa atong Ginoo, no? Mao na importante nga ato yung i-apply, no? Ang principle of rightly dividing the words of truth, no? Para masayod kita kung unsa ang tama nga doktrina para kanatong mga Christian, no? So stable doctrine, no? So scriptural doctrine isa pud na nga dapat naga-base lang ta sa pulong sa Ginoo. The Bible says in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang Bible nagaingon dinhi sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and it's profitable for doctrine. Amen. So kaning doktrina importante gyud ni sa atong kinabuhi tungod kay kanidi ay is profitable kanato, no? Grabe, dako tag makuha ani, dako ta og kahalagahan sa tuang kinabuhi kaning doktrina gikan sa Bible for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. No? So, importante gyud nga kumpleto kita, no? Dili ka makakuha og fully furnished unto all good works kung ikaw doktrina ra pud imong naibaw-an og imong ugali dili mao atubangan sa Ginoo. Dapat kumpleto ang Kristohanon, nay doktrina, reproof, correction, instruction in righteousness. Naa tanan, mugdawat ka sa tanan. Pagbadlong ikaw magpaubos imong kagalingon para mahimo tang perfect, truly furnished unto all good works, no? Amen. So gapo kayo ang doktrina kung unsa ang dapat dinhi sa word of God, no? So mao nang kitang mga Kristohanon di ay dili lang ingon nga naatay saving faith, no? Is enough na kanato. Dili ingon ana ang mga Kristohanon nga ikaw giluwas na sa Ginoo, enough na nga magtinapulan lang ta. Dili. Dapat ang ato ang believer's faith atong i-practice, no? Ato ang pagtuo sa Ginoo dapat kanunay nga strong, dapat kanunay ta, wala tay doubt sa Ginoo. Kanunay gyud tang dasig sa pagpangalagad sa Dios, no? Mao na importante og after sa believer's faith, dapat naatay doctrinal faith. Nagatuo ta, nagasalig gyud ta sa doktrina gikan sa pulong sa Ginoo, no? Ang Bible nagaingon sa Hebrews chapter 11 verse 6. The Bible says, mao ni ang conclusion sa Hebrews chapter 11 verse 6, ang gisulti dinhi sa Bible is, but without faith it is impossible to please Him. So klaro ka yung Bible, ang ingon siya din ha, but without faith it is impossible to please Him. Kung wala gyud kay pagtuo, siguradong dili gyud nimo ma-please ang atong Ginoo. Mao nang salamat sa Ginoo karon nga naa na tay saving faith. After sa saving faith atong
good relation sa tong Ginoo. Ang believer's faith dapat ma-maintain nato. Mao nang kanunay nato ng himuon nga ma-maintain nato tungod kay ingon ang Bible, but without faith it is impossible to please Him. Dili nato ma-please ang ato ang Ginoo kung mawala ang atong pagtuo sa Dios, no? For he that cometh to God must believe that He is, no? Kung kinsa ang mga lagad sa Ginoo naa mag-faithful sa Ginoo, tuuhan nato nga naa siya, no? Tuuhan nato 100% ang ato ang Dios. Niingon ang Bible din ha, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Amen. So siya ang able nga mo reward ka nato kung ikaw dasig, ikaw kugihan nga nangita sa tong Ginoo. Kaning believer's faith, importante nga ikaw imuhad yung i-desire sa imong kaugalingon nga ikaw diligently nga mangita kaniya, no? Mao nang importante gyud sa to ang kinabuhi nga ang believer's faith, no? Nga ma-maintain nato nga kita faithful sa to ang Ginoo. The Bible says in 1 John chapter 5, Bible nagaingon din sa 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So kaning faith grabe ka importante sa kinabuhi sa tao. Tungod kay kaning faith mao ni ang mag-change og direction or destination sa tao, no? Kaning saving faith. Importante yun ni sa tao nga dawaton niya si Jesus Christ para siya makaangkon og kaluwasan, no? Mao ning ingon siya din ha nga kung makaangkon na nimo ang kaluwasan, naa ka nay kadaugan diha ni Kristo og ma-overcome na nimo ang kalibutan. The Bible says, no? Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Salamat sa Ginoo nga ato nang gituuhan, gidawat si Ginoong Hesukristo nga pinaagi sa atong pagtuo that change na ang ato ang destinasyon, no? We are bound to hell because of our sin, no? Eternal damnation, no? Ang Bible gay nagaingon, we are condemned already. Condemned na ta, no? Nakatatak na nga padulong na ta sa impyerno tungod sa tong kasalanan, pero tungod sa imong saving faith, tungod sa imong pagdawat ni Kristo, na change ang ato ang destination nga from eternal damnation to eternal life in heaven. So mao na atong pasalamatan sa Ginoo. That's why karon nga naangkon na nato ang saving faith, gi-encourage ta sa word of God nga atong i-maintain ang ato ang believer's faith, no? Kanunay, no? Dili ta mo undang, always abounding in the works of the Lord, no? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord, no? So mao lang na akong i-share karon nga buntag o unsa to nga faith. 4 kinds of faith is universal faith, sama sa ginatuuhan sa kalibutan. Mao na ang universal faith. Nagatuo sila nga na Ginoo pero wala sila nagpasabot nga sila luwas, no? Saving faith by our accepting Jesus Christ, believer's faith by process nga mag-maintain ta sa pag wala tay doubt sa Ginoo, and doctrinal faith. Amen. So upat ka klase nga pagtuo in the Bible. So magampo ta. Dalaygon og langit no namong amahan. Daghang salamat Lord sa natapos nga Sunday school. O Ginoo, maluoy ka, ikaw Ginoo magahatag kanunay kanamo og kadasig sa pagpangalagad kanimo. Ug Lord, andama kami sa imong pulong nga among pagpamation karon, gidadto ni Pastor Jan saan. Og Lord, ikaw ang magabutang sa imong pulong sa iyang mga baba nga dili siya makita Ginoo kun dili ikaw ang mo reflect sa iyang kinabuhi Ginoo. Lord, i-bless ang matag isa nga nadinhi karon tagay kadasig. Og Lord, i-bless kami sa amo ang mga activities pa nga remaining karon nga adlaw. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Yeah.